At eto na nga mga kababayan, Master Judea, nagbabalik na naman. Kumusta po kayo? Okay? Oo. Huli kayo ngayon. Oo. Huli pero hindi pa kulong. Oo. Depektibong proyekto dahil depektibo ang mga politiko. Naku po, oo. Dahil eto na mga kababayan, unti-unti na pong nagkakabukingan dito sa flood control project at sana tulad ng sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos ay mapanagot ang mga mandarambong na ito. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Hindi po dito kasali yung mga hindi mandarambong ha, kasi magbabanggit tayo ng mga terminolohiya dito katulad ng kongresista, politiko, marami naman politiko, maraming kongresista, pero ang pinupunto rin natin dito ay yung mga magnanakaw na kongresista. Kung hindi ka naman magnanakaw, ba't ka masasaktan? Diba? Dahil grabe na po mga kababayan, grabe po ang nakawan talaga sa flood control project, kaya nakikita natin taon-taon na talagang nilulubog sa baha ang buong Pilipinas. Ginagawa nilang gatasan ang mga proyektong ito and at the same time pinahihirapan nila ang mga Pilipino. Sila yumayaman pero si Juan nananatili sa laylayan. Hirap na hirap si Juan habang bumabaha, sira-sira ang kagamitan, naaanod ang bahay, minsan may binabawian pa ng buhay, pero itong mga politiko tiba-tiba at baka pinagtatawanan pa tayo niyan habang tayo ay lubog sa baha. Ganito po ang estado ng Pilipinas ngayon. Hindi yumayaman ang Pilipinas dahil marami ang kawatan, marami ang yumayaman gamit ang buwis ng taong bayan. Para tayong nagpapasok ng magnanakaw sa ating mga tahanan, mga kababayan. At yan po ang ating pag-uusapan pagkatapos lang nito. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At syempre, magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyong lahat. Maligayang araw ng Lunes at huwag kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe dito sa ating channel. Okay? So, pag-uusapan na naman natin ngayon mga kababayan, hindi natin titigilan itong nakawan sa ating bayan. Diba? Dahil kahit papaano tayo ay nagnanais din na kahit papaano ay umunlad ang ating bayan katulad ng ating mga kapitbahay na bansa sa Asia. Diba? Kung kayo po ay nakakalabas ng Pilipinas, nakakapunta kayo sa ibang bansa, kahit sabihin na natin na Thailand, Indonesia, Vietnam, Hong Kong, Singapore, mapapamura kayo. Mapapamura kayo dahil bakit ganito kaganda ang lugar nila samantalang ang Pilipinas, pukinang ina, nanggigitata. So yun ang unang-una, kung kayo ay nagmamahal sa bayan ninyo, yun ang unang-una na mararamdaman ninyo pag pumunta po kayo sa ibang bansa. Okay? Bakit? Kasi napakaraming mandarambong sa Pilipinas. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo umuunlad. Kanya-kanya silang bulsa ng pera, mga kababayan. So gawin nating halimbawa, ang Maynila bilang ang Maynila ay sentro ng kalakalan ng ating bansa. Okay? Dito sa Maynila, mga kababayan, merong mga proyekto na ipinatatayo ng ilang mga kongresista na palpak, sablay, hindi pinakinabangan, hindi napakinabangan dahil hindi pinag-isipan at milyon-milyon ang nawala sa kaba ng bayan. Diba? Kasi hindi naman tayo hindi pa naman tayo wait. Yeah? Lahat ng pera ng Pilipinas, pinaghati-hatian yan lahat ng lugar sa Pilipinas. Okay? Unless palitan natin ang ating batas na magkanya-kanya ang bawat bayan sa Pilipinas.
yung tinatawag natin na federalismo. Federal government. Pero ngayon, lahat ng pera ng gobyerno mapalokal at mapanasyonal, pinag-hati-hatian niya ng buong bansa, mga kababayan. Okay? Kaya kahit hindi ka taga Maynila, kahit hindi ka taga Quezon, kahit hindi ka taga Quezon City, may pakialam ko sa pera niyan kasi pinag-hati-hatian niya. May tinatawag na IRA. Na IRA, ang isang lugar, ang isang bayan, ang isang barangay, pero sa kabuuan, ang pera na napupunta sa mga bayan-bayan, sa mga distrito, sa mga probinsya ay nanggagaling pa rin sa nasyonal na gobyerno ng Pilipinas. Kaya may tinatawag tayo na NEP, National Expenditure Program, at may tinatawag tayong GAA. Hindi ho ba? So ngayon, gawin natin halimbawa ang Maynila. Okay? Tulad na lang halimbawa ng pinagawang mga barangay hall na ipinatayo ni Joel Chua, Congressman Joel Chua, sa kalsada, na gumastos po ito ng milyon-milyon na halaga. Pero napunta sa wala dahil mali nga yung pagkakagawa. Ipinagawa sa maling lugar at hindi pinag-isipan, mga kababayan. Kaya nararapat lamang na maghanap ang taong bayan, lalo-lalo na yung mga taga Maynila, kung bakit ito nangyari. Kung bakit may nasasayang na pera. Dahil pera ng taong bayan ang ginagastos nila. Pero kung umasta, akala mo pera nila ng mga walang hiya. Katulad nito ni Chua. Katulad ni Chua na ipinagtanggol pa yung maling proyekto na ginawa niya. Kaya simulan po natin dito, mga kapatid. Simulan po natin dito para nang sa gayon, ay meron tayong pagbabasihan. Okay? Gumana ang pumping station. Ito. Hindi gumana ang pumping station na mga pinagawa. I think may mananagot kay Presidente. Hindi lang po barangay hall ang palpak, no? Hindi lang po yun ang palpak. Meron ding mga pumping station na nagpapahupa sana ng baha kung gumagana. Pero ano yung sabi ni Yorme? Hindi gumagana. Okay, tuloy natin. Hindi gumana ang pumping station na mga pinagawa. I think may mananagot kay Presidente. Dapat may managot kay Presidente. Whether congressman o sino man sila, dapat papanagutin ni Presidente. Kasi nagsalita na yung Pangulo, di ba? Hindi pa nga ako mayor nun eh. Ang liwaliwanag nung sinabi ng Pangulo ng bansa. Ang sabi, let's focus on our flood control. Ito yan. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ayun. Mahiya naman Mga kayo proyekto. daw. Sa Mga inyong kickback. kapwa Pilipino. Oo, mahiya kayo. Diba? Yun ang sinabi ng Pangulo eh. Oo, di sundan natin yung sinabi ng Pangulo. Pero itong mga kongresista katulad ni Chua, walang pakundangan kung gumasta ng pera. Wala siyang pakialam kung saan itayo yan. Kung tama ba ang pagtatayo o hindi. Basta magtatayo tayo ng barangay. Putang ina. Diba? Nakakabahala ito mga kababayan. Kasi para silang nang-hold up sa katirikan ng araw. At may gana pang ipagtanggol ang sarili nitong si Chua na mali na nga yung proyekto niya. So halimbawa, tama ang proseso ng pagkakagawa ng proyekto na pinagawa niya. Bakit ang tanong? Bakit di niya pinigilan yung ginigiba dahil sayang ang pera ng taong bayan? So, kung tama talaga yun, pipigilan niya yung pag-iba, ipaglalaban niya yun. Tama yan. Ipaglalaban ko yan ng patayan kasi tama ang ginawa namin dyan. Bakit di ka pumalag nung ginigiba yung mga barangay hall? Dahil nga, mali ang pinagtayuan. Diba? Kaya, kayo, dyan sa mga lugar nyo, hindi lang sa Maynila, i-check nyo ang mga proyekto na ginagawa ng mga representante ninyo.
I-check nyo kung meron bang ginagawa o wala, kung meron bang pondo, ano ba pinondohan, i-check nyo kung tama ba, kasi dapat nakikialam kayo. Kasi galing sa inyong pera yan. Pag may ginawang proyekto na hindi napagpatuloy or depektibo, dapat nagagalit kayo. Oo. Dahil galing yan sa pera ninyo, sa buwis ninyo, sa mga tax na binabayaran nyo sa tuwing namamalengke kayo, galing yan dyan. Oh. Huwag kayong matakot sa magnanakaw. Matakot kayo sa sasapiting kinabukasan ng mga anak ninyo, ng mga apo ninyo. Huwag kayong matakot dyan dahil hindi maglalaon, mahuhulit, mananagot yung mga yan pag nagkaroon tayo ng matinong lingkod bayan. Pag nagkaroon tayo ng matinong leader at pag nagkaisa ang mga Pilipino na panagutin ang mga korap na magnanakaw na politiko, mananagot yan. Kaya lang ang problema, yung iba nating mga kababayan, walang pakialam dahil pare-pares lang naman daw. Taon-taon, kahit sino presidente, ganon. Dapat hindi ganon. Dapat hindi ganon ang mentalidad. Bilang ikaw, isang Pilipino, dapat may pakialam ka. Dapat tinitingnan mo kung may mali. At pag may mali, dapat nagsasalita ka, dapat sinisita mo. Di ba? Katulad ni Ted Filon, mga kababayan, sinisita niya. Sinisitan niya, pagka may mali siya nakikita, sinisitan niya. Dapat ganun din ang mentalidad natin sa buhay. Pero yung pagsita, hindi masama na magtanong. Hindi masama na magtanong, hindi masama na maghanap kung saan napupunta yung pinaghihirapan mo. Tulad na lang halimbawa, mga kababayan, yung pinagmamalaki na flood control project, galing yan sa pera mo. Kapag may nakikita kang proyektong palpak, proyektong hindi gumagana na pinagawa ng gobyerno, dapat nagagalit ka dahil nasasayang ang pera mo. Dapat nagagalit ka. Oo, hindi literal na ikaw ang gumastos dyan, pero may ambag ka dyan, huwag kang patanga-tanga. Diba? Oh. So, kanina, pinag-usapan natin si Chua, kilalang-kilala nyo naman yan, sa 3rd District ng Maynila. At ngayon, pag-usapan natin yung flood control. Yung kay Chua, mga kababayan, ang problema doon, yung mga barangay hall na ipinatayo, na hanggang ngayon, may ginigiba pa rin. Okay? Si Valeriano naman, mga kababayan, flood control project. Flood control project ang pag-uusapan natin. Kay Valeriano. So, Ted Filon, banatan mo muna. Mamaya na tayo. Sabi ho nyo kanina, nagkaroon kayo ng hearing kaninyo. Anong hearing yon? Talaga bang nag-hearing dito ang Committee on Good Government and Public Accountability? Hindi po. Metro Manila Development. Yun. Yung nga po. So our point is, Congressman, ano po, kung may nakita kayo. Huwag kang magsinungaling, Congressman. Wala pang hearing sa flood control projects. Malilintigan ka dyan. Na pagkakamali dito nung kontratista, binayaran na, hindi pa nagagamit, tapos popondohan pa ng dagdag to repair a non-performing pumping station. So talagang isipin mo, ano ba itong DPWH na ito? So ang punto ho is, kung gusto ho ninyong maitama ito, ang appropriate committee na ay yung committee po ni Congressman Chua na Public Accountability. Yun! Chua, damay na naman. Flood control projects. Ginastos na hindi gumana. Oo. O sinadya bang hindi paganahin? Kasi pag hindi gumana yan, magre-request ka uli ng budget para ayusin ulit. Ang lupit, no? Doble-doble. Parang tulay, pinondo na tapos mangungutang pa sa Korea para pampondo. Kaninyo, naghain kayo ng resolution, nag-hearing ba? Hindi po. Teka muna, Manong Ted. Medyo irritable si Ted Filon dito. Ganyan dapat. Dapat pag ikaw nag-uusisa dahil may pakialam ka, dahil may ambag ka dyan, dapat magagalit ka. Dapat ipakita mo sa mga buhaya, hindi ko sinasabing buhaya si Valeriano, sa buhaya, na hindi ka takot sa kanila. Putang na, kaya pala maraming tubig sa Metro Manila, maraming buhaya. Go ahead, sir. Go ahead po. Go ahead.
Noong July 1 po ako nag-ahin ng resolution regarding dito sa pumping station na to. Mm-mm. Kaya po kung iniisip niyo po bakit noong 2023 hindi kagad ako nag-ahin ng resolution o bakit hindi ko kagad dinimanda. Dahil umaasa po ako na gagawin nila ito ng ganong 2023. Alam na niya na hindi gumagana. Ikaw, nakita mo na hindi gumagana yan. Anong gagawin mo? Gagawan mo ng paraan para gumana. Bilang ikaw ay representante ng distrito mo kung saang distrito ka man. Diba? Hindi yung hihintayin mo pa na mag-2025 bago ka kumilos. 2023, 2024, 2025, 2 taon lang hinintay mo bago ka magpasa ng resolusyon o bago ka nagreklamo? Kung saan, dalawang pondo na ang pinagdaanan yan. Oo. Nagkapondo na ng 2024, nagkapondo na ng 2025. So malamang sa alamang, pinondohan uli yan ng 2 beses. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin gumagana. Bakit kaya? Ano sabi ni Mayor Isko? Dapat may managot dito. It's either congressman or kung sino man. Okay? Ako po hindi rin po ako technical pagdating dito sa engineering. Sige na. Ako, kahit hindi ako technical, kahit hindi ako engineering, alam ko kung paano gumagana yan. Oo. Alam ko paano gumagana yung basic operation ng pumping station. Sipin na lang. Pumping station. By the word itself. Iyan po ay pananggalang or pampahupa ng bahay. Higop yan ng tubig para papuntahin sa Manila Bay, papuntahin sa dagat, or anything na po pwede pagtapunan ng tubig. Oo. Ano kami Opo. Okay, At sige. yung funding, Opo. Go ahead, sir. Go ahead po. all along naman po, mula noong 2023, nakikita ko namang ginagawa nila yung pumping station. Yung po ang katotohanan ginagawa nila, hindi nila mapatakbo. Matangin na ka. Oo. 3 taon mong ginawa, 2 taon na ginagawa, doon pa lang sa 1 buwan, 2 buwan na hindi mo mapagana. Ikaw, halimbawa, ako, nagpagawa ako ng bahay, pukinangina. Oo. Siyempre, ang purpose, para na magpapagawa ako ng bahay, para may tirhan ako. Oo. As soon as possible. Okay? Kasi gumagastos ako dyan ng pera, kung patatagalin ko, patuloy akong gagastos dyan ng pera. Maliban na lang, kung magnanakawan ko yung sarili kong pera, patatagalin ang paggawa ng bahay ko para maibulsa ko yung ibang proyekto. Diba? Now, kung ikaw mayroon ka talagang may pakiramdam ka talaga, or kung ikaw ay may malasakit ka doon sa proyekto at sa kababayan mo, or may malasakit ka sa pamilya mo kung ikaw ay nagpapagawa ng bahay, you want to finish that as soon as possible. Now, pag ikaw nagpapagawa ng bahay, meron kang kinontrata ngayon, sige, gawin mo bahay ko. Puta, kahit poste, hindi mapatayo. Anong gagawin ko doon? Kaya sabihin natin, 1 buwan na, wala pa ako nakikitang development, kahit poste, wala pa. Alangan naman ipagpatuloy ko pa yan na ikaw ang nagaguhin mo ko. Kung sino kontraktor niyan, papalitan ko. Kahit sabihin pa natin na hindi ganon kadali. Hindi ganon kadali ang magpalit ng kontraktor kasi binayaran na natin yan. Kasi hodang binayaran mo na yan, dapat sinicheck mo. Kaya nga nagkakaroon ng bidding para kukunin mo doon kung sino yung pinakamagaling gumawa, hindi yung pinakamagaling magnakaw. Oo. Diba? Kung yung kinuha mong trabahador or kontratista, engineer, o ano pa man natawag dyan, hindi nagpiperform, papalitan mo na yan, hindi mo na paabutin ng 1 taon. Walang iya naman, ginagawa niyong tanga Pilipino. Bakit kaya? Ba't di mapatakbo yan? Hindi po ako technical, Ted. Kaya Puro kayo palusot. kaya nga nitong bumagyo ulit, di ba napapansin po na, kaya nitong bumagyo ulit, bumahala naman yan. Sa matter of fact, last year po, noong 2023, patapos pa lang yung Bitas Pumping Station sa kabila. Tapos sisisihin nyo Duterte, sisisihin nyo Dolomite, yung mga proyekto nyo pala, yung mga proyekto nyo pala hindi gumagana, wala kaya. Daho yun. Okay.
Sige po. tumawag na ako sa kanila at binuksan nila yung bitas, medyo naibsan. Kaya lang itong Opo. sunog apong pumping station, talagang Opo. defective. Okay, sige po. So yung July na binabanggit yung resolution, ano yun? Resolution saan, kanino, at anong taon? Ito po, 2025, pagpasok ko ng Congress. Oh, Yung problema 2023 pa. Oo. Pero nagreklamo lang siya 2025. Kaya ngayon na. Yung ano yun, no? Kapitbahay mo. Oo. Yung kapitbahay mo, araw-araw nagpapakawala ng tubig diyan sa bakuran mo. Okay. Araw-araw. Kaya sabihin na natin, linggo-linggo nagpapakawala ng tubig na diyan sa bakuran mo na nagbibigay yan ng discomfort sa iyo. Nababasa yung mga gamit mo, nababasa yung daanan mo, di ba? Hindi ka makakilos na maayos, hihintayin mo pa na 2 taon bago ayusin yan. Eh sa bagay, wala ka naman pakialam. Eh kasi matataas ata yung mga sasakyan nyo, yung mga bahay nyo ata nasa subdivision, eh wala. Ito yung halimbawa mga kababayan na politiko na walang pakialam sa inyo. Walang malasakit. Kumaga, nasa ospital ka, naghihingalo ka na eh. Nag-aantay pa siya na, ay baka may, tawag dito, baka may mangyaring himala. Baka mabuhay pa ito nang wala siyang ginagawa. Oo. So, biruin mo, 2023, nakita niya yung problema. Hinayaan niyo lumipas ang 2 taon dahil sa pag-aakala na akala daw niya magagawa. Di ba dapat trabaho mo bilang isang kongresista, representante ng iyong mamamayan na tingnan at siguraduhin kung tama ang proyekto na ginagawa para hindi magka-problema, para hindi masayang ang pera, para mapagaan mo ang buhay ng mga nasasakupan mo. Kaya nga kayo tinawag na representative of the people, di ba? Ang trabaho nyo, siguraduhin ang kapakanan ng nasasakupan nyo. Pero ang ginawa niya, hinayaan lang niya. Oo. Hinayaan niya kayong malubog ng 2 taon sa baha. Oo. Kasi akala niya may magagawa. Akala niya ay magagawa pa. Hindi nga natin alam kung totoong may ginawang resolusyon. Yan si si Valeriano. Ayan si Valeriano, nakikita niyo sa picture. So kaya kayo mga taga Maynila, tingnan niyo kung mayroon talagang ginawang resolusyon ito. Kasi dapat kung mayroong nagawang kasalanan, ang yung kontraktor, kasuhan niya. Kasuhan para maniwala tayo na wala siyang kinalaman. Kasi siya ang nag-uusap diyan, siyempre sino? Congressman. Oo, kontraktor. Sila lang naman yan. Oo. Kaya hindi natin alam kung totoong mayroong solusyon na ginawa yan. Kaya taga Maynila, kayo, i-check nyo kung mayroong solusyon talaga yan. Yan po si Valeriano. Nakatulad din ni Chua. Puro palusot, puro kapalpakan, puro palusot lang ginagawa. Umiikot ang tubong nila pag nakakakita ng pera, hindi ko alam kung bakit eh. Oo. So kasi ito umiikot ang tubong nila pagka nakakakita ng pera, pagka mawawala ang pera, umiikot ang tubong nila. Tuloy muna natin to. Okay, so ano po ang resolution ninyo nitong July ng 2025? Ano po laman, Congressman? To investigate po yung yung pumping station saka yung flood control na nangyayari dito. Actually, hindi naman. Putang ina. 2023 may problema ng flood control project. Ngayon mo lang iimbestigahan kung kailan nagsalita yung presidente. Kung hindi nagsalita yung presidente, siguro baka hindi mo rin gagawin yan eh. Diba? So ngayon, July 1 lang. Kasi nagkakaproblema na sa flood control. Napahiya yung presidente dahil sa kagagawan ninyo na sinabing 5,500, yung pala katulad ng ginagawa nyo na palpak, di gumagana. Po ako nakasiro sa sunog apong pumping station. Nakasiro ako talaga doon sa baha sa pumping station na gumagana dahil according to them, yung nag-ooperate at nag-maintain, kompleto naman daw. Pero bakit ang daming baha sa Metro Manila? Parang sabi ni Bonoan no? Talagang nakatulong yung mga ginawa nating flood control project. Utangina, kung ikaw may utak ang tao, hindi mo sasabihin yon. Yung sa sinabi ni Bonoan na nakatulong, malaking tulong yung ginawa nating flood control project habang nakikita mo yung mga tao na lubog sa baha. Napaka-insensitive. Sasabihin mo na wala kaming kasalanan. Ginawa namin ang trabaho namin. Okay na ina, kung ginawa nyo trabaho nyo,
walang baha sa Pilipinas. Oh, bunuan. Mahiya ka sa mga pinagsasabi mo rin. Isa ka rin. Napalpak. Oh. So ito, mga kababayan, ha? Ayaw nila na may nawawalang pera at pagka nakakakita sila ng pera, kumikislap yung mga mata nila eh. Hindi ko alam kung bakit eh. Ah. Kasi may suggestion. Si Yorme Isko Moreno, no? May suggestion siya, mga kababayan. Ang suggestion ni Mayor Isko Moreno, kapag gusto niya, lokal na raw ang mamahala diyan sa mga flood control project, no? Sabi ni Yorme. Yun ang suggestion ni Yorme noong August 1, 2025. Ang sabi naman ni Chua, kapag hindi national government ang mag-implement yan, magkakaroon din tayo ng problema. Oh, bakit? Pag national government ba, hindi tayo nagka-problema? Yun ang problema eh. Bakit hindi natin subukan na local government, ha? Ang humawak ng mga flood control project na yan, para makikita natin, antimano, may masisisi tayo kapag nagkaroon ng problema. Hindi tulad ngayon, national nga nagpagawa, nagtuturuan kung sino may kasalanan. Ano sabi dito? Manila Civil War. Tinutulan ni Manila 3rd District Representative Jewel Chua ang suwestyon ni Manila Mayor Isko Moreno na ilipat sa lokal na pamahalaan ang maintenance na pagkontrol sa flood control projects. Giit ni Chua, interconnecting ang proyekto sa mga lungsod para maiwasan ang mga problema nag-uugat sa pagkakanya-kanya ng mga local government unit. Ang tanong, nagawa nyo ba yung trabaho nyo na maayos? Diba? Sa akin po pwede yun eh. Interconnecting. So makikita mo dito kung sino ang LGU na hindi nagpi-perform. Baka kasi mawawalan ng kita. Oo. Kasi ang balita ko, may 40% daw dyan. May 40% daw dyan na kickback, sabi ni Magalong. O, bakit hindi nila kinakasuhan si Magalong? Totoo ba? O, so ayaw mapunta sa LGU ang pangangalaga sa maintenance ng mga flood control projects. Biruin mo bakit? Magkano ang maintenance sa flood control projects, mga kababayan? 1.4 billion every day. Okay? So, pag pinagkatiwala yan sa LGU, mawawala ng pagkakakitaan. Ang nasyonal. Sino ba yung nasyonal na yan? O, mga kongresista. Diba? O, buti sana kung napapangalagaan nila na gagawa nila na maayos yung mga trabaho nila. Buti sana kung nararamdaman ng mga Pilipino yung pondo na 1.4 billion pesos na inilalaan para sa mga flood control. Kaya nga nagbibigay ng suwestyon, si Yorme Isko Moreno, pero ayaw na ayaw po yan ni Joel Chua. Tanungin ko kayo, bakit? Ang tanong kasi dito, successful ba ang paghawak nitong mga kongresista sa mga flood control project? Hindi. Dahil ayun, yung proyekto nga ng Chua giniba sa barangay hall pa lang O eto, yung pinag-uusapan ni Ted Pailo at ni Valeriano, hindi gumagana, magtatatlong taon na, ngayon lang sila gumawa ng aksyon. At walang karapatan ang mga kongresista na ito na pakialaman o humawak ng kaban ng bayan. Pero bakit nangyayari? Bakit sila ang nagmamando kung saan mapupunta? Kasi nga, mga gahaman sa kwarta. Grabe ka naman, Master Jodea, magsalita. Paano mo naman nasabi ng mga gahaman niyang mga yan? O sige, tingnan natin. Tingnan natin mo, mga kababayan. So, ito nga ito po ay post ng Dare to Ask. Okay, ito po ay graph regarding the NEP and GAA. Okay? Basahin muna natin. Basahin muna natin itong description. 16 hours ago, clear as a day ang grave abuse of power ng 19th Congress. What is the borderline between wisdom of Congress and greed of lawmakers? Okay? Okay?
They were able to fund their insertions in 2025 from the zeroed out 74 billion PhilHealth, the significantly reduced foreign assisted projects of DPWH, DOTR, the pension gratefully fund reduced by 87.3 billion and many more, doon nila kinuha ang pondo. In 2024, mukhang mas matindi kasi they zeroed out the subway, North-South Commuter Railway, Dumaguete Airport, Bohol Airport, Davao Transport Modernization Project, and many more para mapondohan ang kanilang insertions. And this removed, zeroed out, reduced project, tinapon nila sa unprogrammed appropriation. Okay. Hay nako, Sir Greco Belhica, clear as day, the grave abusive power of discretion. Can you help the Filipino people this time around? And again, please, sir, sana Attorney Ferdy Topacio can also help us. Okay? So, ibig sabihin, mga kababayan, pinaglaruan nila yung 2025 budget na sinasabing the most corrupt budget in the history of the Philippines. Okay? And April 3, mga kababayan, Dare to Ask already posted this graph talking about the NEP and GAA. Pero, para malinaw, ano ang ibig sabihin ng NEP? Ano ang ibig sabihin ng GAA? Para doon sa mga kababayan natin na hindi pamilyar kung ano po ang ibig sabihin nito. So, yung NEP, mga kababayan, yan po yung tinatawag na Philippine National Budget, National Expenditure Program. Okay? National Expenditure Program. So ano po ito? Okay? Ito po ay ang proposed budget na piniprepara ng mga executive branch ng Malacanang. Okay? Through the Department and Budget Management. So, basahin ko in English ha. Oh. The proposed budget prepared by the executive branch, which is Malacanang, through the Department of Budget and Management. Yan po yung NEP, okay? Submitted to Congress after President's State of the Nation Address, usually July, okay? Ito mga kababayan, yun yung ginawang proposal, national expenditure. Binabalangkas dito yung maaaring pagkagastusan sa susunod na taon, mga proyektong dapat paggastusan. Ito po yun, mga proposal. Serve as a blueprint of government priorities for the next fiscal year. It outlines how much is agency requesting and for what purpose. Not yet final. Still has to go through congressional review and approval. Okay? Sa madaling salita mga kababayan, itong NEP, ito yung mga proposal, dito nila sinasalamin kung ano yung magiging proyekto sa susunod na taon at kung magkano yung budget na hinihingi or ibibigay sa bawat ahensya ng gobyerno, but this is still not final. Pag-uusapan po ito ng Congress, Lower House at ng Senate, kaya nagkakaroon ng bicameral committee, bicameral meeting. Okay? So now, pagkatapos po ng NEP, ang sabi dito, usually after the SONA of the President, ipapasa yan at ngayon, iti-check ng Presidente kung tama ba itong mga proposal at wala bang lamangan, nararapat ba ang budget na ito ng ahensya na ito o hindi. Ngayon, doon yan po chine-check mga kababayan. So, at pagkatapos ng bicameral committee and all that, tatawagin naman ngayon GAA, General Appropriation Act. At yan po ay batas. Okay? Batas na pepirmahan ng Presidente. Kung mayroong mga mali, pwedeng i-veto ng Presidente, doon pa lang, pwedeng i-veto ng Presidente para hindi matuloy ang proyekto yan kung may napansin na pagkahinahinala at hindi naaangkop. At sinabi naman ng Presidente ng Pilipinas ngayon na isosoli niya at ibabalik yung mga proposal na hindi inline doon sa National Expenditure Program. So, ibig sabihin, hindi na magdadagdag. Tingnan niyo yung graph, mga kababayan. Tingnan niyo yung graph dyan sa screen. Yan po pagbasihan natin.
So, what is the GAA? The final approved version of national budget after it has gone through both House of Representatives and the Senate and then signed by the President. When it's signed, usually by the end of the year, December, before the new fiscal year, this is actual law that authorizes government agencies to spend public funds. It's legally binding and allocates funding for the government programs, projects, and operation. Simple terms, ang NEP ay proposal, ang GAA ay batas. Aprobado na po yan ng Presidente, ng Lower House at ng Senate. So now, pagtuunan po natin ang pansin itong nasa screen. Okay? Kasi nung mga nakaraang panahon, mga kababayan, ito makikita natin dito ha. Oo, makikita po natin dito. 2016, 2017, 2018, 2019 hanggang 2021, sa panahon ni Pangulong Duterte, kung ano po yung National Expenditure Program, kung ano po yung proposal, yun po ang pinirmahan ni Pangulong Duterte. So sa pinakadulo po ng graph na yan, makikita po natin ang increase. Kung ilang billion or trillion ang in-increase, makikita po natin. Sa una, ito po yung National Expenditure at yung sa gitna, yung GAA, yan po yung batas. Okay? Pero kapansin-pansin, mga kababayan, na pagdating ng 2022 after the election, ay biglang tumaas, mga kababayan. Nag-iiba po. Ibig sabihin, hindi po yung national expenditure ang nagiging batas. Katulad ng panahon ni Duterte. Halimbawa, 2021, 176 trillion, billion, 176 trillion, ang laki naman ito, 176 billion, 176.315 billion. Okay? So, yan po ang, kung makapapansin sa GAA, ganoon din ang amount. Pero noong 2022, tumaas siya ng 100 billion habang noong 2023, tumaas po siya, mga kababayan, ng 219 billion, 2024, 449 billion, at noong 2025, 204.76 billion. So, dito tayo nagka-problema nung may mga blanco. Yung may mga blanco, mga kababayan, malamang itoong increase by amount na ito yung ginawa nilang, in-insert nila kung saan-saang ahensya ng gobyerno. So, doon nagka-problema. So, ito, napakalaking pera ang nawawala. Kung doon sa National Expenditure Program, wala po tayong naramdaman hanggang ngayon, mula noong nagpalit ng administrasyon, National Expenditure, at lalo-lalo na, wala tayong naramdaman din sa pag-increase nila. So, bakit kaya ganon, mga kababayan? Noong panahon ni Duterte, parehas, yung National Expenditure Program at GAA, ginagawang batas, parehas yung amount, pero marami tayong naramdaman. Pero ngayon, bakit wala po tayong maramdaman? Bakit? Ito lang naman ang sagot dyan. Yung sinabi ni Magalong, mga kababayan, ito, ang sabi na dito, sino ba ang namimili ng kanilang district engineer? Sino ba ang namimili ng regional director? At bakit ang kongresista, mga lawmaker, ang namimili? Hindi yung secretary ng DPWH. Ibig sabihin, may conspiracy. Mayor Benjamin Magalong. So yan po, mga kababayan. Nagkakaroon daw ng conspiracy. Ang namimili, mga kongresista, kung sino gagawa ng proyekto, hindi ang DPWH. Na kung saan, dapat ang magmamando at ang magiging masusunod dyan ay DPWH kasi sila ang gumagawa. Bakit dumadaan pa sa kongresista? Ha? Bakit? Dahil, katulad uli ng sinabi ni Magalong, 40%. 35 to 40%, mga kababayan, ang kickback ni Congressman. Now,
Kung sinong congressman yan, malalaman natin sa mga panahong darating pag ito ay inimbestigahan. At sana may managot dito, mga kababayan, dahil ang laki po. We are talking about trillions of pesos na nawawala sa kaban ng ating bayan. Trillions, mga kababayan. Trillions. Isipin nyo yan. Tayo nga, wala tayong 1 milyon eh. And this is trillions, ladies and gentlemen. Now, dapat may pakialam ka. Dapat, pag may mali ka nakikita, nagsasalita ka, hindi yung patanga-tanga ka lang dyan sa gilid, kasi sasabihin mo ay pare-parehas lang naman yan. Mga politiko, kahit sino umupo dyan. Kaya hindi umuunlad ang bansa natin dahil wala tayong pakialam. Kung hahayaan natin ang mga magnanakaw na magnakaw, abay, wala talaga tayo pupuntahan. Pero, kung yung mga magnanakaw na yan, isusumbong natin, babalian natin ng buto, puputulan natin ng kamay, natisigurado ako, uunlad ang Pilipinas. Kaya mga kababayan, ang hiling ko lang sa atin, magmatsyag tayo. Huwag tayong patanga-tanga. Huwag tayong walang pakialam. Dahil lahat tayo dito makikinabang, lahat tayo gagaan ng buhay kapag nagastos sa tama ang pera ng kaban ng bayan. At mapapanagot ang mga politikong gahaman, mandurugas, magnanakaw at mga walang kakapalang muka, lalo na yung mga congressman. I'm sorry doon sa ibang congressman na hindi naman magnanakaw. But it's not about you. This is about to those congressman na mga buhaya na mahilig mangurap, tuwang-tuwa, umiikot ang tumbong. Pag pinag-uusapan ng kaban ng ating bayan. Mga kababayan, once again, this is Master Judea saying thank you. God bless you all and to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat. Bye!